2 Timothy, tayo po ay babasa din sa unang Pedro, chapter 4, verse 7 to 9. Okay po? So, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. And also in 1 Peter chapter 4, verse 7 to 9, the end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers over all multitude of sins. Over hospitality to one another without grumbling. Pinapala na po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Manalangin, aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba ka namin. Salamat Lord sa biyaya ng iyong mapagpalang mga salita sa umagang ito. Patuloy na isinusuko po namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Malaya ka po Lord na humilos, Panginoon. We pray that you would encourage the discouraged, heal the sick, O God, comfort those who are discomfort, O God, at patuloy na ang anointing mo ang sumama po sa amin. Bigyan kami ng kaalaman at pangunawa sa iyong mga salita at patuloy, Lord, na maranasan ka po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, and we submit to you our time together at unay nga po na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa amin. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Living victoriously in the last days. So, certainly mga kapatid, we are living in the last days. Agree po ba? Yes. No? With all of the things that are happening sa ating pong mundo sa ngayon, no? Sa ibang bansa, Russia and Ukraine, no? Nag-aaway-away, Israel towards other nation, no? And hindi na po tayo lalayo dito mismo sa ating bansa. Napakadami po na nararanasan natin. Nandyan ang korupsyon, di ba, has been revealed. Nandyan po ang mga bagyo na sumasalanta po sa marami po nating mga kababayan. Nandyan din po ang mga sunod-sunod na mga earthquake. Di ba po? Meron sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So nakikita po natin ng ating mga naked eye kung paano po talaga that we are indeed living in the last days, no? And according to the Bible, mga kapatid, for the 100% prophecy, no? Sabi ng maraming mga scholar, Bible scholar, only 1% na lamang po ang inaantay natin na kailangang mapulfill para po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Can you imagine 1% na lamang po out of 100% prophecies in the Bible ang hinahantay natin? No? Hindi lamang po mga physical na mga challenges, no, na mga signs yung nakikita natin, but also according to the Bible tells us that even the attitude of people in the last days, no, yung binasa po natin kanina in Timothy, no, na marami pong mga tao will grow cold in their love sa ating pong Panginoon, sa kanilang mga pananampalataya. Ngunit sa umagang ito, mga kapatid, hindi po dapat tayo matakot. Dahil hindi po tayo nabibigla na mangyayari ang mga bagay na ito. Amen po ba? Lahat ng yan ay nireview na po sa atin ang salita ng Diyos upang ikaw at ako na kanyang mga anak ay makapaghanda. Amen? Na kahit na chaotic ang mga nangyayari sa paligid natin, the Christian, the children of God will still be able to live victoriously in these last days. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So sa umagang ito, the Bible has given us instruction on how we could live a victorious life. At ito po ang ating pong pag-aaralan at titignan po sa mga susunod po na oras ng ating pong pag-aaral
So, una po mga kapatid, how we should live how we should live victoriously. Una po is we should live with a sense of urgency. No? Kailangan po meron po tayong sense of urgency. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 33, even so, when you see all these things, you know that it is near. Gaano po kalapit? It is near, like right at the door. Diba? Kapag tayo po meron po mga kasamahan na kausap po natin na, uy, ads na tayo, nasan ka na? Malapit na ako. Diba? On the way. No? Ito po sinasabi ng Biblia, ang pagdating po ng ating Panginoon is right at the door. Diba? Pagbukas po ng pintuan, nandyan na. No? Matthew chapter 24 verse 4 to 14, allow me to read it to you. Ito po ay, nung nagtanong po ang mga disipulo sa Panginoong Jesus, Panginoon, kailan po ba yung end of time? No? Sabi po dito sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni inuman. Maraming paparito sa pangalan ko, magpapanggap na sila ay Kristo, at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng labanan at mga makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababalisa dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang mahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta, ililigaw ang mga tao, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita, magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. No? Ito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo when the disciples are asking Him, Panginoon, kailan darating na mag-e-end na po ang lahat? Diba? So kung that moment, sa panahon po ng mga disipulo, sinabi ni Jesus na malapit na, how much more mga kapatid, sa panahon po natin sa ngayon. Amen? Sabi ng Biblia, 1,000 years is like a one day in the Lord. No? So kung bibilangin natin yung na-record na times 2,000 years pa lamang po mga kapatid, and it's almost 2 days pa lang sa Panginoon. Hindi po ba? But our Lord has His own timeline. No? At lahat ng mga tinakda niya sa kanyang mga salita ay tunay po na mangyayari. No? So, ano pong ibig sabihin niyan para sa atin? No? Whatever we have to accomplish must be done quickly. No? Dahil malapit na, sobrang lapit na ng pagbabalik ng ating Panginoon, anuman yung mga bagay na dapat nating ma-accomplish mga kapatid, must be done quickly. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Amen? Amen. Let me give you an illustration pagdating po sa word na urgency. Tingnan po natin, no? Since we need to have a sense of urgency. Sino po dito naglalaba? Amen. So, I believe that all of us can relate na lahat po tayo naglalaba. Hindi po ba, kapag tayo naglalaba, pag sinampay na natin ito, payapa na yung puso natin. Na-experience nyo po ba na naglaba kayo, tapos biglang umulan? Nasampay nyo na lahat, tapos biglang umulan. Ano po yung natural response po natin? Di ba tatayo ka agad? Kahit anong ginagawa mo, pag narinig mo na umulan at yung sinampay mo nasa labas, tatakbo ka. Tama? Tatakbo ka. You have a sense of urgency to go out and get yung mga damit mo. Kasi kapag hindi mo nakuha, mababasa ng ulan, mababaliwala yung pagod na ginawa mo sa paglalaba dahil uulitin mo na naman. Tama? So, may
because you understand that something important needs to be done now. No? Not later. It's about valuing time and being motivated to take action instead of waiting for the right moment. So pag sinabi natin meron tayong urgency dun sa bagay na ginagawa natin, hindi po natin pinagpapabukas. Talagang kailangan ngayon na. Diba? Kung kailangan tumanggap ka na sa Panginoon, hindi na pwedeng bukas, hindi na pwedeng mamaya. No, ngayon na. No? Having a sense of urgency, mga kapatid, will keep us from becoming lazy and complacent. Ang dahilan po kasi natin ay sige, bukas na lang. Hindi pa naman darating si Lord. Meron pa namang pagkakataon. Tama? Diba? Ganun yung mga reasoning natin. That's why we are not sharing the gospel. Because we are complacent. Wala tayong sense of urgency. Pero sa umagang ito, God is reminding us na malapit na ang kanyang pagbalik. So dapat mga kapatid, for us to live a victorious life, we must have a sense of urgency. Amen po? Amen. Because there is an urgency sa ating pong sitwasyon, God will return soon. Very soon. No? Napakalapit na po. Bukas na pala. Diba? We never know the time of the Lord. No? So that's why we need to have urgency in our witnessing to our family, to our friends, to our neighbors, diba? Sa mga tao na nakakasamaan natin ng loob, we need to really witness to them. No? Because if we do not, no, end will come and it will be too late for them to hear the word of God. No? Okay. Nineveh, they were repented. Nagsisi sila. No? Even yung mga animals nila, mga kapatid, ay talagang nag-ayuno. No? Nilagyan nila ng ash. No? So, ibig sabihin, dun sa mensahe, ang response mo ng mga tao, they humbled themselves before the Lord. And the Lord forgive them. No, pinatawad sila ng Panginoon at tunay na ang Nineveh ay nagkaroon ng kaligtasan because they humbled themselves in the Lord, because they respond right doon sa mensahe na ibinahagi po ni Jonah. So, tayo po mga kapatid, we should share with urgency, no? Because if we do not, it might be too late for those people na dapat na mabahaginan po natin ng salita ng Diyos. The end is near. We should share the gospel so that people will be saved. Amen po? Amen. Praise God. So, pangalawa po, for us to live a life victoriously in the last days, we must live a life na meron pong sense of inadequacy. No? So, we are weak spiritually and morally. Agree po ba tayo? No? Sa maraming pong pagkakataon, we are weak. Mahina po tayo and we cannot stand alone. No, I don't know if you will agree with that, but with all of my heart, I acknowledge na wala po tayong magagawa kung wala po tayong pagkapit sa ating pong Panginoon. When we say we are weak spiritually and morally, ibig sabihin po nito, our faith, our values, our inner strength are not strong as they should be. No? Kung baga ang salita ng mundo, marupok po tayo mahina. No? Mga mahina po tayong nilalang at wala po tayong may pagmamalaki. When we say we are spiritually weak, it means that we have drifted away from God. Hindi po natin kayang dalihin ang ating mga sarili sa paanan ng Diyos. And I know and I pray na maging malinaw po ito sa atin na ang kaligtasan na tinatamasa po natin ay dahil sa kahabagan po ng Panginoon. Dahil, mga kapatid, we cannot bring ourselves to God. Hindi po natin kaya na ilapit ang ating mga sarili. Talagang gawa lamang po ito ng pag-ibig at grasya ng Panginoon kung bakit tayo nakakapagpuri at kung bakit po tayo nakakasamba sa Kanya.
No? So, and because of sin, we are weak morally. Diba? We tend to do what is wrong. No? We tend to go sa mga temptation, sa mga pressure, instead of standing to what is right. Madali lamang po sa ating gawin yung mga bagay na hindi po mainam para sa Panginoon. Tama? So, we are spiritually and morally weak. Because the truth is that apart from God, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. No matter how educated we are, no matter how rich and talented we are, mga kapatid, we need Jesus. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesukristo because we are not enough for ourselves. Hindi sapat ang ating pong mga sarili. So we should humble ourselves, my brothers and sisters. We should realize that our weaknesses is morally and spiritually. We should be sorrowful. Manangis po tayo over sa mga kasalanan na nagagawa po natin sa ating mga buhay. And let us seek to turn from it. Huwag po natin hayaan na maging normal na lang ang kasalanan sa ating buhay. But being a children of God, we should be sorrowful. Dahil ang kasalanan ay hindi po kalooban ng Diyos sa buhay po ng kanyang mga anak. Amen po? That's why He died on the cross para po tayo itupusin sa kasalanan at tayo magkaroon ng kalayaan mula sa mga pang-aalipin ng kasalanan. So we should be sorrowful. Manangis po tayo. Dahil apart from God, we cannot, hindi po natin kayang umiwas sa kasalanan. Amen po? And we should groan over sin in our society and warn against it. Huwag tayong maging masaya at huwag po tayong maging kontento lamang na gumagawa yung mga tao sa paligid natin ng kasalanan. Because, my brothers and sisters, whatever the Bible calls sin, it will always be sin. Kasalanan pa rin po at hindi po yung nagbabago. So whenever we see our nation sinning before God, we must be sorrowful. We must groan, Lord, forgive us. Forgive our nation. Heal our land. Nagkasala kami sa iyo. Patawarin mo po kami. Amen po? Because sin, ayaw po yan ng ating Panginoon. So we, as His children, we should humble ourselves and we should repent sa ating pong mga kasalanan. Hindi lamang po individually, but more so as a nation. Amen po? What the Bible calls sin is sin even today. So we should grow for sins and repent. Let us ask God to forgive us, for He is a forgiving God. No? Hindi po tayo mabibigo dahil ang Diyos po natin ay Diyos na nagpapatawad. Ang nais lamang po niya is that we will acknowledge our sins and we will have a heart na tumalikod po sa mga kasalanan nito. Amen po? And let us see the example of Isaiah, no? On how Isaiah's sense of inadequacy was tied to his sense of sinfulness. No? Si Isaiah po, when he saw a vision from the Lord, ang sabi po ng Biblia, siya po ay nagpatira pa sa sahig. No? At sinasabi niya na hindi siya karapat-dapat na makita o marinig man lamang ang boses or ang tinig ng Diyos. And he acknowledged, sinabi niya that sabi niya doon, he see himself as an unclean lips, and he lived with people with unclean lips. No, nakita niyo that we, apart from God, we can do nothing. We need to be reconnected. We need to be dependent sa grasya po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? We can only be adequate if we are in Christ. No, yung adequacy natin ay matatagpuan lang natin sa ating pong Panginoon. Amen? So for us to live victorious adequacy. Better palagi, no? Because there are things that is happening sa buhay po ng bawat isa na they really need to
po ba? So, sa ating pong pag-i-encourage sa bawat isa, syempre hindi lamang po yan pagsasabi na, uy, kaya mo yan. Di ba? Kundi we also share the Word of God. Yung pagpapalakas na nagbumula po sa salita ng ating pong Panginoon. At bilang mga Kristiyano, no, ang ating pong pananampalataya ay tumatatag sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng ating mga kapatiran sa Panginoon. Amen po? So, we can manifest our love for each other by encouraging one another. No, ang buhay mo ay pwedeng maka-encourage sa iyong kapatiran. Kaya huwag kang mag-hesitate, no? Na kung may nakikita kang kapatiran na napanghihinaan, tapikin po natin. Kapatid, kamusta ka? Huwag po tayong matakot magsabi ng kamusta. No, sa panahon ngayon, pag sinabi mong kamusta, kakabahan ka na. Kasi may kasunod na yan. Meron ka bang ganito? Alam mo ba? Kinakabahan. No, kasi baka mautangan. No, pero sa atin pong mga mananampalataya, hindi tayo matatakot na kamustahin ang bawat isa dahil alam natin that the Word of God can encourage and change lives. Na ang salita ng Panginoon na meron po tayo ay gagamitin ng Diyos to lift up those who are disheartened. Amen? Because that is the power of encouragement with one another. So next is by fellowshipping. No, yung pagsasama-sama, yung gathering together, yung pag-aawitan ng sama-sama, yung pagkwekwentuhan ng mga kabutihan ng Diyos. Amen po? Di ba yung makakarinig ka ng answered prayer nila, ng patutuo nila? No, yan ay napakalaking part, no, na para makapag-encourage at makapag-boost ng ating din pong mga pananampalataya. So, hindi lamang po gathering together, no? But also by praying with one another. Yung pinapanalangin po natin yung isa't isa, no? Na nakita natin, sis, alam mo, ito yung, nag-open siya sa'yo, tapos nakinig ka sa kanya, at hindi mo in-end yung pag-uusap nyo nang hindi ka nananalangin. No? Sa panahon ngayon, mga kapatid, napakadami na po taking advantage of each other. Pero nawa, tayo po mga Kristiyano, be a person who will pray for one another. Hindi po natin kakalimutan ang kapangyarihan ng pananalangin. No? So we must be a person or a child of God who pray with one another. Amen. So last, for us to manifest our love is to giving and sharing. No? Kasama po yan, no? Na hindi lamang po natin sila ipinapanalangin, kundi tayo din po ay nagiging katugunan ng kanilang panalangin. Amen? Diba? Na, sis, parang meron kasi ang problema. Tapos ikaw naman, diba, alam mo na si Lord ay may pagpapala sa iyo. So, you should be an answered prayer. No? Talagang huwag mong hayaan. Diba sabi nga sa Biblia na do not hold back if you have the capacity, no, to do what is good and right. No? So, we can manifest our love for our brethren by giving and sharing. Now, madami po na tinuturo ng mundong ito na sinasabi nila Jesus is not relevant. Hindi naman na ano yan si Jesus. Diba? Hindi naman na ganun ka-importante na magbigay ka ng commitment and faithfulness sa Kanya. Hindi naman totoo na darating kasi ang tagal-tagal nang sinabi na darating si Lord. Ngayon, wala pa rin naman. Hindi na yan totoo. Huwag ka na maniwala dyan. Kaya may mga narinig po kayo mga ganon. Diba? So, in our time today, Christians are being persecuted because of their faith. Tama? At nung lately lang, diba, meron tayo nabalitaan in America, no? Yung isang evangelist na pumunta sa campus, binaril, diba? Dead on the spot siya. Pero grabe yung influence niya, no, in sharing the gospel. So may kita po natin, hindi na po tago ang mga martyrs ngayon. Talagang marami pong nagtitreat, no, sa mga tao na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Christians are very deceiving, no? Kung hindi po tayo maghahanda, kung hindi po tayo magpapakatibay, magpapakatatag sa ating pananampalataya, we can be deceived.
Malilin lang po tayo, nagulat na lang po tayo, nag-rapture na po pala. Naiwanan na po tayo. Hindi po ba? So, syempre ayaw naman po natin na maiwan. Diba? Although si Pastor Tato, diba sinasabi niya, kapag globe ng Lord, pag maiwan ako, okay lang. Kasi mag-share siya ng salita ng Panginoon, diba? So, ganun po. Pero hanggat maaari, ako personally, syempre gusto ko, Lord, pag-kuha mo na sa akin. Diba? So, but then again, no, all of those things will going to happen, no? Muli pong babalik ang ating Panginoon, and many will be persecuted, many will turn back in their faith, no? Pero hindi po magbabago ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi po magko-compromise. Whatever the Word of God tells us, yun po ang mapangyayari at yun po yung dapat po nating sundin. Sabi din po ng salita ng Diyos, lahat po ng mata makikita po ang ating Panginoon. No? And when Christ come back, He will come back as the only Savior and Lord that the world has ever known. Amen? Lahat sila mapapahiya. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at Hari na ating pong tagapagligtas. Amen. Praise God. There was a convention ng mga kapastoran, and there is a speaker na scientist, no? At sa kanyang teaching, tinuro niya kung paano ang science will help the world to recover sa maraming mga kasiraan nito. And at the end of his message, sinabi niya that science will save us, no? Ang ating mundo, ang humanity. Yun po yung kanyang naging conclusion sa kanyang shinare doon sa convention na iyon. No? So, this word is telling that science will save us, the technology will save us. But that is not true. That is the deception of the enemy, because only the truth of our Lord Jesus Christ is the one that can save us. Amen? Kahit gano'n pa po high-tech ang ating pong teknolohiya sa panahon ngayon, no? Mayroon pa rin po yung limitation, and that cannot secure yung ating pong mga buhay. Only the truth that is declared in the Lord Jesus Christ can save us. So we should live exclusively for our Lord Jesus Christ. No, huwag na natin hayaan yung buhay natin ay ipabuhay natin, no, sa mga bagay lang na nais po natin or nais na give ourselves fully to our Lord Jesus Christ, especially in these last days. No, kasi ang mga bagay na yan, mga wala yan. Nakita niyo po yung doon sa Cebu, sa Davao, meron pong binalita na kakatapos lang yung magpatayo ng napakamahal na bahay. Tapos, after that, nung pagkaayos, nabitak-bitak na. Diba? So, kung isipin po natin, if we put our trust in saysay sa huli, no? So, we should give ourselves fully to the Lord. Kasi lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon will never, hindi po mawawalan ng saysay. Lahat po ng yan ay meron pong resulta, meron pong bunga sa ating pong Panginoon. No? Sabi mo ng Philippians chapter 1:21, ito po yung statement ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Si Pablo, nabuhay siya exclusively for the Lord Jesus Christ. No? Talagang buong buhay niya simula nung siya ay na-convert. Talagang ibinigay niya ang lahat-lahat sa ating pong Panginoon. Kaya nga niya sinabi yan for to me, ang mabuhay ay sa Panginoon. Hindi ba? At ang buhay niya ay para magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Ganun din po tayo mga kapatid. Dahil ang ating pong Panginoon, siya po ang dahilan ng ating pong buhay. He is the God and there is no other. Walang ibang Diyos dapat po tayong tinataas at pinag-aalayan
gospel. The gospel is inclusive. It is for everyone. No? Ang salita po ng Panginoon, ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo ay para sa lahat ng tao. Wala po itinatanggi ang gospel ng ating Diyos. That's why si Jesus gusto niya na lahat ng may buhay no, makapakinig ng salita ng Diyos dahil nais ng Diyos na lahat ay maligtas. Amen? The message that we will proclaim must exclusively the gospel. The gospel na wala po tayong dapat i-add at wala po tayong dapat ibawas. No, pure gospel. And what is the gospel? The gospel is this, that Jesus Christ died on the cross, that He was buried, and after 3 days He rose again, and one day He will come back. That is the gospel that we should proclaim sa bawat tao. Amen po ba? Praise God. Only Jesus, He is the only way for people to be saved. So, we should proclaim it to everyone. Lagi po natin itong ibahagi, no? We should live a life with a sense of longing. We should long for the coming of our Lord Jesus Christ. For generations, people long for Jesus to return. No? Doon pa lang sa mga panahon po ng mga disipulo, marami po mga persecution na sila po yung pinagdaanan. Hindi po ba? At doon sa mga paghihirap na yon, no, ninanais nila na muli nang bumalik ang ating Panginoon. Di ba? Kasama pa nga nila si Jesus. Tinatanong na nila, kailan po ba ang end of times? Kailan mo po ba i-conclusion na ng mga pangyayari na ito, Panginoon? No? Because people, generation through generation, seek and long for Jesus to return. Marami na po mga mananampalataya, they died in their faith. No? They were longing that the Lord Jesus Christ will, alam mo yun, napagbayaran or bigyan ng justice sa mga napagdaanan nila. They want Jesus to return. No? They long for Jesus. So, tayo po, how much yung longing natin, no? Na sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Let us see the example of Zacchaeus in Luke chapter 19, verse 1 to 10. No? Kilala po natin si Zacchaeus. No, he was a political and he worked in a government as a government official. No, at dinescribe din po ng Biblia na si Zacchaeus ay hindi po katangkaran. Maliit na tao lamang po siya. And there was this moment na si Jesus lumalakad doon sa lugar nila and napakadaming tao ay sumusunod sa kanya. And this Zacchaeus, since siya po ay maliit na tao lamang, gusto niya makita si Jesus. Hirililong, kaso nga lang, kulang siya sa height, matatangkad po yung mga nasa paligid niya. So every time na gumagano siya, hindi pa rin niya makita si Jesus. So anong ginawa niya? He climbed dun sa tree, sa sycamore tree. And according sa pag-aaral, yung sycamore tree, mga kapatid, is puno na kung saan marami pong tinik. So ibig sabihin, pag inakyat mo yun, sugat-sugat ka. Ama? So itong si Zacchaeus, dahil sobrang niyang yung longing niya to see the Lord Jesus Christ, hindi na niya inalintana yung mga tinik. Talagang tumakbo siya, umakyat siya dun sa puno para makita ang ating pong Panginoong Hesukristo. He longed to meet Jesus, that he even climbed a tree. And you know what? His longing is being rewarded because Jesus saw him. Na-encounter niya si Jesus. Nakita siya ni Jesus, bumaba ka dyan, tayo pupunta sa iyong tahanan. Diba? And we know the story. Pumunta si Jesus, kasama ng mga disipulo sa bahay ni Zacchaeus. And Zacchaeus being a tax collector, nakilala bilang kurako, diba? Ganun yung mindsetting nila. No? Ay nagsisi because he encountered the Lord Jesus Christ. Sinabi niya, Lord, nagkasada po ako, kumuha po ako ng mga bagay na hindi ko dapat kukuha. Ang gagawin ko po, Panginoon, dodoblihin ko ang pagbabalik.
Diba? At doon po nakaranas ng kaligtasan si Zacchaeus when he encountered the presence of our Lord Jesus Christ, because he longed in the presence of our Lord Jesus Christ. So ganun din po tayo mga kapatid, we need to have a longing for the return of our Lord Jesus Christ. Huwag po tayong matakot sa pagdating ng Panginoon. Hindi po ba kasalanan ang kanyang makikita, kundi tayo po ay maging excited at makita kung gaano po ang katuparan ng kalooban ng Diyos sa ating pong panahon. Amen po ba? Amen. We should develop, we should long for the return of our Lord Jesus Christ. We should sense the presence of our Lord sa ating pong mga buhay. Dahil ang presensya po ng Panginoon ay laging nandyan lamang. Agree po ba kayo? Diba sabi po ng salita ng Panginoon, if you seek Him with all of your heart, you will find Him. Amen? Amen. Alam niyo po ba, naranasan ko na pong halos 2 beses po na maging critical sa hospital. To the point that after that, diba? Ang taray. Pero, alam niyo po, we are not longing the presence of the Lord dahil nahihirapan tayo sa mundong ito. But we long for the presence of God because in the presence of God, there is fullness of joy. Yung kagalakan na ninanais natin sa buhay na ito, mararanasan lamang po natin yan sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung pag-asa, na makasama po natin ang Panginoon, yun po yung napakatindi, na dapat natin naisin sa ating mga buhay. At sinasabi po ng salita ng Diyos that His presence is always available for us. And we should seek Him. Isik po natin ito. Huwag po natin hayaan yung kabisihan ng buhay na ito, yung mga pangangailangan na meron tayo sa mundong ito, ang magkumuha ng oras na dapat na ibinibigay po natin sa Panginoon. Amen po ba? Dapat lagi po nating nanaisin na makaliig po natin ang ating Panginoon. To seek His presence, to dwell in His presence, na makilala po natin siya and the power of His resurrection. So we should develop the heart that is longing for the return of our Lord Jesus Christ. Sabi po na 2 Timothy chapter 4 verse 8, those who love His appearing. And we are those people. We love to see the appearing of our Lord Jesus Christ, that all the eyes will see, yung exaltation ng ating pong Panginoon. It should be our daily reality sa buhay po natin, na iniisip po natin that anytime Jesus will come back, hindi lamang po natin na naiisip kapag narinig natin sa sermon, hindi lamang po natin naiisip kapag naglindol sa paligid natin, hindi po ba, or makaranas po tayo ng mga nakakatakot na bagay. But we, as a children of God who long for the appearing of our Lord Jesus Christ, dapat araw-araw kasama yan sa reality ng buhay natin, yung urgency ng pagbabalik ng ating Panginoon, and by that, it will really prepare us. It will ready us, na hindi po tayo mabibigla dahil tayo ay inihahanda ng ating pong Panginoon. We should manifest our longing of the coming of our Lord Jesus Christ sa ating pong mga sinasabi, sa ating pong mga ginagawa. Amen? Meron pong isang kapatiran, natutuwa ako every time na siya ikausap ko. Kasi every time talaga na nakakausapin mo siya, talagang hindi mawawala yung urgency na muli nang babalik ang Panginoon. Huwag mo nang pahalagahan masyado yung mga kayamanan mo sa mundo kasi wala naman yan, hindi mo madadala yan. So itong kapatid na to talagang every time na siya nagsasalita, hindi mawawala yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya pag nakakausap ko yun, talagang, ay grabe, kailangan natin maging masipag at masigasig. Hindi po ba? So nakakatuwa lang din, and dapat tayo po, ganun din po tayo. Hindi po tayo magpa-easy-easy lang. Kasi muli pong babalik ang Panginoon, and we should
manifest that truth, no, sa ating pong mga sinasabi, maging paalala po tayo, at sa ating pong mga ginagawa, umabot po tayo ng mga kaluluwa. Amen po? That must be our daily reality sa ating pong mga buhay. We should look up for our redemption draw us nigh. Sobrang lapit na po. Amen? So, for conclusion, no? So, living a victorious life. Allow me to read to you John chapter 15, verse 4 to 7. Dito po ako magtatapos. John 15, 4 to 7. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay itatapon, ihahagis sa apoy at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at ibibigay ito sa inyo. Amen? So kung tayo po, if we want to really live a life pagdating ng Panginoon, so we should not go complacent, no? And also, we must live a life in a sense of inadequacy, that apart from God, we can do nothing, no? We should have a sense of belonging, that we are part with one another, no? And also, exclusivity and a sense of longing. Even with all of the problems that we see in this world, mga kapatid, God is able to give us victory. Kaya in our Lord Jesus Christ. We must abide in Christ. That is the best way to live victoriously in these last days. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.